Individual movements under arms. Mga sundalo, dadalhin namin ngayon ang iyong pagsasanay sa susunod na antas. Nasaklo na natin ang mga pangunahing kaalaman ng mga individual na kilusan ng walang armas na naglalagay ng pundasyon para sa disiplina at katumpakan ng militar. Ngayon, oras na upang magdagdag ng firepower sa equation. Sa video na ito, susuriin natin ang mga masalimuot na paghawak ng iyong rifle sa panahon ng mga drills at ang mga pinagsama-samang paggalaw na ginagawang isang mabigat na puwersang panlaban ng isang squad. Maghanda upang makabisado ang manual ng mga armas at magsagawa ng mga squad drill tulad ng isang batikang pro. Ngayon, tatalakayin natin ang manual ng mga armas na kung saan ay ang mga partikular na paggalaw at posisyon na gagamitin mo sa iyong rifle sa panahon ng mga drills. Ang mga paggalaw na ito ay tungkol sa katumpakan at koordinasyon na nagpapakita ng iyong disiplina at paggalang sa iyong armas. Mga panuntunan na namamahala sa pagpapatupad ng Manual of Arms. At the balance, ito ay tumutukoy sa isang partikular na punto sa iyong M14 rifle sa harap lamang ng trigger housing. Ito ay isang mahalagang reference point para sa maraming mga paggalaw. Diagon ally across the body, ang posisyong ito ay nangangahulugan na ang rifle barrel ay nakataas, ang puwit ay malapit sa iyong kanang balakang, at ang bar eyes ay nakahanay sa junction ng iyong leeg at kaliwang balikat. Ang iyong kaliwang kamay ay humahawak sa rifle sa balanse, palad patungo sa iyong katawan, at ang espasyo sa pagitan ng bar eyes at gas cylinder ay nakahanay sa iyong kaliwang tainga. Quick time cadence, ang mga paggalaw ng rifle ay sumusunod sa mabilis na ritmo ng oras. Tumutok muna sa mga detalye, at ang ritmo ay natural na darating sa pagsasanay. Manual of Arms at Halt, ang mga paggalaw na ito ay pangunahing itinuturo habang nakatigil. Gayunpaman, upang pagandahin ang mga bagay-bagay o maiwasan ang pagkapagod sa mahabang marcha, ang ilang mga paggalaw ay maaaring gawin habang nagmamarcha. Transitioning between positions, maaari kang lumipat mula sa anumang manual ng posisyon ng mga armas patungo sa isa pa gamit ang naangkop na mga utos. Ngunit kung ikaw ay nasa inspection arms, laging mag-utos ng agap, ta, port arms, bago lumipat sa ibang posisyon. Smart at snappy movements, isagawa ang lahat ng paggalaw gamit ang iyong rifle ng matalim at walang pagmamalabis. Ang kahusayan at katumpakan ay susi. Order arms, hamanay. Ito ang default na posisyon para sa iyong rifle kapag nakahinto. Ito rin ang posisyong babalikan mo mula sa parade rest sa utos na humanda. Position tumayo sa pansin na ang rifle butt sa lupa, ang mga tanawin ay nakaharap sa likuran. Ang daliri ng puwit ay dapat hawakan ng iyong paa. Grip, isecure ang rifle gamit ang iyong kanang kamay na bumubuo ng U na hugis gamit ang iyong mga daliri at hinlalaki. Hand placement, ang iyong kanang kamay ay dapat nasa likod ng rifle kasama ang iyong hinlalaki sa tahi ng iyong pantalon. Ang iyong kanang hinlalaki at hintuturo ay dapat na nakaturo pababa at nakahanay sa handguard. Port arms, agap, ta. Ito ay isang dalawang bilang na paggalaw upang dalhin ang iyong rifle sa isang handa na posisyon. Sa ta, itaas ang rifle ng pailes sa iyong katawan gamit ang iyong kanang kamay, siko pababa. Sabay-sabay, hawakan ng balanse ng rifle gamit ang iyong kaliwang kamay. Muling hawakan ng rifle sa maliit ng stock gamit ang iyong kanang kamay. Hawakan ito ng pailes sa iyong katawan, parallel sa iyong katawan, ng paalang ang iyong kanang bisig at malapit ang mga siko sa iyong mga tagiliran. Present arms, tanghal, ta. Ito ay isang formal na posisyon na ginagamit upang ipakita ang paggalang tulad ng sa panahon ng mga seremonya. Sa ta, itaas ang rifle sa harap mo, patayo ang bar eyes at sa likuran. Hawakan ng balanse gamit ang iyong kaliwang kamay, ang bisig ay paalang laban sa iyong katawan. Ilagay ang iyong kanang kamay sa maliit ng stock, hawak ito sa hugis na U gamit ang iyong mga daliri at hinlalaki. Right shoulder arms, sa kanang balikat, ta. Ito ang standard carrying position habang nagmamarcha. Sa ta, itaas at dalhin ang rifle ng pailes sa iyong katawan, hinawakan ito ng dalawang kamay. Muling hawakan ng puwit gamit ang iyong kanang kamay at i-twist ito ng bahagya. Ilagay ang rifle sa iyong kanang balikat, bar eyes pataas at ihilig sa humigit kumulang 30 degrees. Gabayan ang rifle gamit ang iyong kaliwang kamay, hawakan ang likuran ng receiver gamit ang iyong hintuturo. Sa wakas, putulin ang iyong kaliwang kamay ng matalino sa iyong tagiliran. Left shoulder arms, sa kaliwang balikat, ta. Ito ay mahalagang salamin na imahe ng right shoulder arms. Kapag narinig mo ang utos na, sa kaliwang balikat, ta, ilipat ang iyong rifle sa iyong kaliwang balikat, bar eyes pataas. Hahawakan ng iyong kaliwang kamay ang puwit habang ang iyong kanang kamay ay natural na nakapatong sa iyong tagiliran. Rest positions with rifle.
Parade rest, tikas, pahinga or pahinga, sa pahinga, o tikas, pahinga, itulak ang iyong rifle muzzle pasulong at palitan ang iyong kanang kamay na grip sa ibaba lamang ng lock screw ng gas cylinder. Panatilihing tuwid ang puwit ng rifle sa iyong mga daliri sa paa at kanang braso. Kung ang iyong rifle ay nakaslong, panatilihin itong nakaslong. Tandaan na manatiling tahimik at tahimik. Stand at ease, katulad ng parade rest, ngunit ibaling ang iyong ulo at mga mata sa commander. Rest, paluwag or pahinga, sa paluwag o pahinga, dalhin ang ripple ng pailes sa harap mo, hawak ito sa dalawang kamay. Ang iyong kanang kamay ay dapat na nakahawak sa ripple at ang iyong kaliwang kamay ay dapat na nakahawak sa iyong kanang kamay. Maaari kang gumalaw ng kaunti sa posisyong ito, ngunit manatiling tahimik at panatilihing nakatanim ang iyong kanang paa. Ang mga posisyon at paggalaw na ito ay ang pundasyon ng manual ng mga armas. Sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay sa mga ito, mapapaunlad mo ang memorya ng kalamnan at disiplina na kailangan upang maisigawa ang mga ito ng walang kamali-mali. Tandaan, ang bawat paggalaw ay may layunin, ito man ay nagpapakita ng paggalang, pagpapanatili ng kahandaan, o simpleng pagtitipid ng iyong enerhiya. Squad Drills. Ilipat natin ang ating focus sa squad drills, ang mga building blocks ng mas malalaking unit formations. Ang mga drills na ito ay nagsasangkot ng mga coordinated na paggalaw ng isang maliit na grupo ng mga sundalo, karaniwang 8 hanggang 12 individual. Ang mastering squad drills ay mahalaga para sa pagbuo ng pagtutulungan ng magkakasama, disiplina, at kakayahang magmaniobra bilang isang cohesive unit. Pagbuo ng squad. Karaniwang bumubuo ang squad sa isang linya, ngunit maaari rin itong magreporma sa isang kolum kung alam ng lahat ang kanilang posisyon. Normal interval, hom-anay, sa utos na, hom-anay, lahat ay nakakakuha ng pansin at mabilis na lumipat sa kanilang mga nakatalagang posisyon sa linya, hawak ang kanilang mga rifle sa port arms. Ang kanang flank na sundalo ang nagtatakda ng alignment para sa natitirang squad. Close interval, Mason-Sin pagitan, hom-anay, ito ay katulad ng pagbuo sa normal na pagitan, ngunit may kaunting espasyo sa pagitan ng mga sundalo. Hinahawakan ng bawat sundalo ang siko ng tao sa kanilang kaliwa. Column formation, Sonyeren, hom-anay, ang pinuno ng squad ay nagtatalaga ng isang flank, at sa utos na, hom-anay, lahat ay doble-doble sa kanilang mga posisyon sa isang solong linya ng file. Pag-align ng squad. Bago mag-align, ang pinuno ng squad ang mag-uutos ng naangkop na pagitan. Normal interval, kaliwa kanan, iyon, mabilis na tumayo ang kanang flank na sundalo at itinaas ang kaliwang braso. Ang iba ay itinaas ang kanilang kaliwang braso, ibinaling ang kanilang ulo sa kanan, at ihanay ang kanilang sarili sa taong nasa kanilang kanan. Close interval, isara sa pagitan, humantong kanan, iyon, pareho sa paghahanay sa normal na pagitan, ngunit ang mga sundalo ay nagpapanatili ng malapit na pagitan. Double interval, ibayong dalang, tonton sa kanan, na, pareho sa pag-align sa normal na pagitan, ngunit ang mga sundalo ay nagpapanatili ng dobleng pagitan at pinalawak ang magkabilang braso. Pagbuo ng kolum, tonton harap, ang bawat sundalo, maliban sa una, ay itinataas ang kanilang kaliwang braso at pinapanatili ang haba ng braso at 6 na pulgada mula sa taong nasa harapan. Pagmamarcha sa squad. Habang ang mga squad ay karaniwang nagmamarcha sa isang kolum, iisang file, maaari silang magmarcha sa line formation para sa mga maikling distansya. Harap sa kanan, kaliwa, wrap, binabago ng utos na ito ang isang line formation sa isang kolum, kung saan ang mga sundalo ay lumiliko sa kanan o kaliwa gaya ng utos. Pagpapahinga ng squad. Kapag kailangan ng pahinga ng iyong squad, isasagawa nila ang parehong mga posisyon sa pahinga na tinalakay namin kanina para sa mga individual na paggalaw. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na makapagpahinga habang nananatili sa porma sayon. Ngunit kung minsan, ang isang sitwasyon ay nangangailangan ng higit na kalayaan. Kung kinakailangan, ang pinuno ng squad ay maaaring mag-utos ng tiwalag. Ito ay nagpapahintulot sa mga miyembro ng squad na umalis sa kanilang mga posisyon ngunit kinakailangan silang manatili sa agarang lugar. Mahalagang tandaan na ang tiwalag ay hindi nagtatapos sa pagbuo, pansamantalang pahinga lang ito. Pag-alis sa squad. Kapag oras na upang tapusin ang formation, ang squad ay i-dismiss habang nasa atensyon. Armed troops, ang mga utos ay, check, ta, agap, ta, ibaba, isakbat, ta, at panghuli, lumansag. Mga walang sandata na hukbo, ang utos ay simpleng, lumansag. Tandaan, ang lumansag ay karaniwang nagsasaad ng pagtatapos ng pagbuo, hindi kinakailangang pagtatapos ng mga tungkulin sa araw. Laging bigyang pansin ang mga tagubili ng iyong pinuno bago ibigay ang utos.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga utos na ito para sa pahinga at pagpapaalis, maaari mong matiyak na ang iyong squad ay nagpapanatili ng disiplina at kahandaan kahit na nagpapahinga. Makakatulong ito sa iyo na manatiling matalas at nakatuon, handang tumugon sa anumang sitwasyon na maaaring lumitaw. Binabati kita, mga sundalo. Kakatapos mo lang ng crash course sa mahahalagang drills na bumubuo sa gulugad ng disiplina at kahandaang labanan ng Philippine Army. Tandaan, ang mga paggalaw na ito ay hindi lamang tungkol sa matalas na pagtingin sa parade ground, itinatanim nila ang katumpakan, pagtutulungan ng magkakasama, at pagtugon na kailangan upang magtagumpay sa anumang operasyong militar. Ngayon, oras na para dalhin ang mga kasanayang ito mula sa drill field hanggang sa larangan ng digmaan. Magsanay ng masigasig, maasa ang iyong mga galaw, at laging unahin ang kaligtasan. Sa dedikasyon at pangako, makikita mo ang diwa ng hukbo ng Pilipinas na handang maglingkod sa iyong bansa ng may karangalan at karangalan.